Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At mga kapanalig, nawa ay ating pa rin patuloy na kamti na biyaya at palang dulot ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. At gayon din po, lalahanin natin na tayo ay kanyang nililinis, hinihilom, at gayon din ay pinagpapala. Kaya sa mga pagkakataon na kailangan natin ang kagalingan, katawan man o ng kalooban, tayo dumulog sa kanyang awang mapagpatawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo ang pagsilang ng manunubos ay lagi naming sambahin at isaloob sa pagtataguyod ng talang maliwanag na sumisikat sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus ang anak ng Diyos. Si Jesucristo ang naparito sa sanlibutan, bininyagan sa tubig at nagbubo ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan. Hindi lamang bininyagan sa tubig, kundi nagbubo pa ng kanyang dugo. Ang Espiritu ang nagpapatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Tatlo ang nagpapatotoo, ang Espiritu, ang tubig at ang dugo, at nagkakaisa ang tatlong ito. Tinatanggap natin ang patotoo ng tao, ngunit lalong matibay ang patotoo ng Diyos. At iyon ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Ang sino mang nananalig sa anak ng Diyos ay naniniwala sa patotoong ito. Ngunit ang ayaw maniwala sa Diyos ay ginagawang sinungaling ang Diyos, sapagkat hindi siya naniniwala sa patotoo nito tungkol sa kanyang anak. At ito ang patotoo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito'y makakamtan natin sa pamagitan ng kanyang anak. Ang pinanahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit wala nito ang hindi nananahan sa anak ng Diyos.
isinulat ko sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, tugon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Iyong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik iyong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay nag-uutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntuning mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong si Jesus ay nasa isang bayan, isang lalaking ketongin ang lumapit sa kanya. Pagkakita ng ketongin sa kanya, ito'y nagpatira pa at namanhik sa kanya. Ginoo, kung ibig po ninyo ako'y inyong mapagagaling. Hinipo siya ni Jesus at ang sabi, ibig ko gumaling ka. Pagdakay nawala ang kanyang ketong at pinagbilinan siya ni Jesus. Huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pumunta ka sa saserdote at pasuri. Pagkatapos maghandog ka ng haing iniuutos ni Moises bilang patotoo sa mga taong magaling ka na. Ngunit lalo pang kumalat ang balita tungkol kay Jesus. Kaya't dumagsa ang napakaraming tao upang makinig at magpagamot sa kanya. At si Jesus ay laging nagpupunta sa ilang na puok at nananalangin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. At mga kapanalig sa ating ibanghelyong natunghayaan tungkol sa ketongin na hiniling niya na kay Jesus na Ginoo, kung ibig po niyo ako'y inyong mapagagaling. Although sa ibang translation tulad sa English, ang word na ginamit ay hindi yung you can cure me or you can heal me. Pero ang ginamit na word ay you can cleanse me. Cleanse me. Yung linisin mo po ako. Ayun. So, isipin natin ay, bakit linisin kung ang kailangan niya ay kagalingan? Sapagkat ang sakit para sa mga Israelita noong panahon na yon ay karumihan. Ikaw ay marumi dahil sa kasalanan. Kaya ang isang tao noong panahon na yon, kapag ikaw ay may sakit o kapag ikaw ay may mabibigat na at malumhang karamdaman, ikay nagdurusa sapagkat ikay pinarusahan dahil sa iyong mga kasalanan. So, you are sick because you are dirty. Parang ganun. Ikaw ay marumi dahil sa kasalanan. Kaya ang isang ketongin ay marumi sa paningin ng mga tao at nakakahawa ang kanyang karumihan. Nakakahawa kaya hindi pwedeng lumapit. So, it's not only dahil sa mahahawa sa sakit, kundi mahahawa din sa kasalanan na pinagmumula ng sakit na ito. So yung mga tao, ang tingin sa kanya talaga ay napakadumi.
Hindi lamang basta may sakit, kundi madumi. Madumi dahil sa kasalanan. At hindi lamang nakakatakot na mahawa ng kanyang sakit na ketong, kundi mas nakakahawa yung kapag ikay nadikitan ng isang makasalanang tulad ng ketong, ito ay ikaw din ay nagiging masama at marumi. Pero alam natin na hindi naman dapat ganun talaga. Hindi ganoon ang ating dapat tignan na katotohanan. Pero anyway, dahil yun ang kanilang paniniwala, napakasakit sa isang ketongin na alam mong may sakit ka ng physically and yet ikaw ay nilalayuan pa ng mga tao at hindi mo makapiling ang yung mahal sa buhay mga tao na ibig mo makasama sapagkat ikaw ay mayroong ketong o karamdamang napakalubha. Kaya ang sabi niya ay, sana po linisin niyo na po ako. Linisin at gumaling na po sana ako. At siya ay pinagaling ng Panginoon. Alam niyo mga kapanalig, totoo naman talaga na kapag ikay may karamdaman, napakahirap. Pero meron pa bang hihirap sa karamdamang dinaranas mo? Noong ako ay bata, ako po'y matiisin pagdating sa sakit. Hindi po ako paladaing. Hanggat kaya kong tiisin, titiisin ko. Hanggat makakaya ko, kakayanin ko. Hindi ako yung tipong laging konting sakit lang ay sumbong na kagad sa tatay at nanay, iyak na kagad. Hindi ako ganun kaiyakin . Kaya tuloy, minsan may trangkaso ako, sinasabi sa akin ng nanay ko, kasi nakita niya nanginginig ako, Anak, anong gusto mo? Wala po. Para bagang wala akong gusto kasi masamang pakiramdam ko, gusto ko lang matulog. Masakit ba yung katawan mo? Opo, kaya mo ba? Oo, kaya ko. Yun. Yung ulo mo, masakit ba yung ulo mo? Opo, masakit po ulo ko. O kaya mo ba, anak? Opo, kaya ko. Sabi na nga ng nanay ko napakatiisin talaga ng batang ito. Kasi talagang hindi mo ako makikitang umiyak sa sakit. Di katulad ng ibang mga bata, iiyak dahil sa sakit. Pero dahil ako'y nakakulong sa kwarto, dahil ayoko mahawa yung mga kapatid ko, nakakulong ako sa kwarto, diadala na ako ng pagkain ng nanay ko. Ang problema, tanghalian, kumakain ako ng dinalang pagkain ng nanay ko. Kumakain ako, bigla ako napahinto sa pagkain. Kasi narinig ko sa kusina, nagtatawanan sila. Yung tatay ko, yung nanay ko, yung mga kapatid ko, narinig ko nagtatawanan sila sa kusina, saya-saya nila. Bigla akong naiyak, sabi ko, buti pa sila, ang saya-saya nila, nagtatawanan sila. Samantalang ako nandirito mag-isa sa kwarto. Bigla akong naiyak. Tapos, pagdating ng hapon nang magising ako, narinig ko yung mga kapatid ko, naglalaro sa labas, nagtatawanan. Nainggit na naman ako. Naiyak na naman ako, buti pa sila. Nakakapaglaro, sama-sama ako, nag-iisa. Pagdating naman ng gabi, na bukas ang TV, narinig ko nagtatawanan sila. Parang comedy siguro yung pinapanood. Pagtas, tawanan sila, buong pamilya. Nasa loob ako ng kwarto, then naiiyak ako. Nang silipin ako ng nanay ko, nakita niyang umiiyak ako. Anak, ba't ka umiiyak? Sabi ko sa'yo, di ba kapag may sakit ka, masakit ba paa mo, katawan mo, ulo mo, ano ba masakit sa'yo? Wala po. Ba't ka umiiyak? Wala po. Umiiyak ka Ibig sabihin, meron kang nararamdaman. Di ko masabi sa nanay ko na na umiiyak ako kasi nagtatawanan sila, hindi ako makasali. Umiiyak ako kasi narinig ko naglalaro yung mga kapatid ko, hindi ako kasama. And I realized, mas nakakasakit pala ng kalooban, nakakahirap ng kalooban yung dahil sa karamdaman mo, hindi mo ma-enjoy yung company ng mga pamilya mo, kaibigan mo, at mga taong nagmamahal sa iyo. So meron pa bang sasakit sa sakit ng katawan? Oo naman, sakit ng kalooban. Sabi ko nga sa inyo yung sakit ng katawan, kapag iyan ay ginamot, gagaling na yan. Pero yung sakit ng kalooban, yung kalungkutan, yung galit, yung pagdaramdam, sana merong kapirasong tableta na kapag ininom mo, mawawala na yung sakit na nararamdaman mo, pero hindi. Kaya nga, sa ating ebanghelyo ngayon, yung sakit na nararamdaman ng ketongin ay hindi yung kanyang sakit lamang ng katawan, kundi yung sakit ng kalooban na ang tingin nilang lahat sa akin ay marumi, kakadiri, at dapat layuan.
Mga kapanalig, hinahamon din po tayo ng ating ebanghelyo na sana makita natin yung katotohanan na ang karamdaman ng katawan, maaaring tayo ay nahihirapan, maaaring tayo ay nasasaktan. Pero sana mas higit nating tignan yung katotohanan na marami tayong mga kapatid na oo nga wala silang kapansanan, oo nga wala silang sakit ng katawan, pero patuloy nasasaktan ng kanilang kalooban. Panalangin natin ang bawat ina at ama na nasasaktan ng kalooban dahil sa kanilang mga anak. Panalangin din natin ang mga anak na patuloy nasasaktan ng kanilang kalooban dahil sa kanilang mga magkulang na nagkukulang sa kanila ng pagmamahal at pag-aaruga. Panalangin din natin ang mga taong higit nasasaktan dahil sa patuloy nilang pagmamahal at pagkalinga ay nagagawa pa ng ibang mga tao na sila ay mahusgahan ng masama. Mga kapanalig, sana gumaling ka na. At pag sinabi kong gumaling ka na, ang ibig ko sabihin ay sana pagalingin ng Panginoon hindi lang ang iyong katawan, kundi maging ang iyong kalooban. Amen. Mga kapanalig, katulad ng ketong ni sa Ebanghelyo na humihingi ng tulong upang siya'y gumaling, lumapit rin tayo ngayon ng buong pagtitiwala sa ating Amang nasa langit upang tugunin niya ang ating mga panalangin. Ati itugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway hindi tumalikod sa kanyang tungkuling kumalinga sa mga itinakwil ng lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga siyentipiko at mga mananaliksik ng medisina naway makatuklas ng lunas para sa mga di pangkaraniwang karamdaman. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang aming pamayanan naway dumamay ng may pagmamahal at pagkalinga sa mga iniiwasan at pinangdidirihang kasapi ng ating sambayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilya, kamag-anak at kaibigan naway tumugon sa pangangailangan ng mga may sakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namatay kay Kristo naway tanggapin ng may pag-ibig at habag sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama namin makapangyarihan, tulungan mo kaming tularan ng iyong halimbawa sa pamamagitan ng pagdamay sa mga taong hindi namin pinapansin. Dagdagan mo ang aming pananampalataya at tanggapin ang aming mga panalangin sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan Diyos Ama makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, tanggapin mo ang aming inihahaing mga alay
upang pag-ibig mong aming pinagdiriwang ay siya namin ngayon mapagsalusaluhan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong sinugang Mesiyas na hayag sa amin katuparan ng iyong balak, ngayon ngayon pinakikita sa tanan ng liwanag at tumatanglaw sa sangkatauhan. Sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw na siya ay hindi na iba sa amin. Minarapat mo sa pagkatao namin magningning ang karikta ng kadakilaan niyang di magmamaliw. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawing banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at kalis sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang isimbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Elias na aming Obispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos. Ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaysa ng mga apostol, ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Bilang isang bayan ng Diyos, dumulog tayo ngayon sa Ama sa panalangin tinuro ng ating Panginoong Hesukristo. Aming kamiadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at layo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kapayapaan po sa bawat isa. Sa amin
Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piking. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiya-siya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagkaloob mong aming pinagsaluhan ay mapakinabangan nawa namin araw-araw upang sa pagtanggap namin sa iyong binigay, kami pagidapati maging hain sa iyo kailanman, sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. Pagpalain kayong lahat ng ating mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pagmamahal at habag ng Panginoon. Salamat sa Diyos.
Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanal-banalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo may pagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang kordero ng Diyos, nag-alay ang kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Ang Diyos na walang hanggan,
Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala ay pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ang may kagandaang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman. Ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa. Ang mga natatakot at nalulumbay. Ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay. Ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihan Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Pane de cielo prestitis tieis, Omne delectamentum in se habentem. oremus, Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, tribuque sumus, itanos corporis et sanguinis tui sacra mysterio venerari, ut redemptiones tuae fructum in nobis, iudites sentiamus, qui vives et regnas in saecula saeculorum. Amen.
Kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Hesukristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Hesukristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Hesukristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Hesukristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.